everyone, it's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. So pag-uusapan natin sa video na ito, paano ang mangyari kapag ang isang SSS member na single pa ay namatay. Anong mangyayari doon sa kanyang mga contributions with SSS? So again ha, pag-uusapan natin ang single, ibig sabihin hindi po kasal. Okay? Kapag ang isang SSS member na single pa at namatay, pero meron na siyang 36 months contributions before semester ng kanyang death. Ibig sabihin po nun, makaka-receive po ng monthly pension ang kanyang primary beneficiary. Sino ang primary beneficiary? Spouse and children. Paano yan? Single nga so wala pang spouse. Pero baka naman may anak. So kapag meron kang anak, ibig sabihin meron kang primary beneficiary. So siya po ang tatanggap ng monthly pension kay SSS. Pero kapag wala ka pong primary beneficiary, magpuproceed po tayo sa secondary beneficiary. Sino ang secondary? Parents, magulang mo po. Pero hindi monthly pension ang matanggap nila, kundi lump sum. Lump sum na. In the absence of primary, tapos wala ka ring secondary, proceed tayo sa designated. Ibig sabihin, designated beneficiary mo sa record ni SSS. Di ba pag nag-fill up tayo dati kay SSS ng E1 ba or E4, kapag mag-update, di ba, E4, nandun maglalagay tayo ng mga beneficiary. So, yun ang tinatawag na designated beneficiary. Nilagay mo sila sa listahan. In the absence of designated beneficiary, kapag wala kang designated beneficiary, walang magla-lump sum, magpo-proceed naman ngayon sa legal heirs. Ang legal heirs, guys, ito na yung family tree, Dito na papasok yung civil code. Titingnan na yan ni SSS kung sino ba dapat yung tagapagmana mo. Nagets po? Basta monthly pension lang guys kapag meron kang primary beneficiary. Pero pag wala ka ng primary, lump sum na yan. Ng secondary, kaya designated, or kaya legal heirs. Pero kapag po si SSS member na single pa at namatay, at meron lang din siyang less than 36 months. Ibig sabihin, hindi siya umabot ng at least 36 months, Yung primary beneficiary niya, ang mangyayari lang doon, lump sum lang. Hindi monthly pension dahil hindi niya naman naabot ang 36 months na requirements before the semester of his death. Okay, nagigets po ba or masyado bang mabilis yung pagkaka-explain ko, guys? Kapag hindi niyo po naintindihan, guys, it's okay. I-comment nyo na lang yung questions nyo. Sasagutin ko po yan. Okay po? Please share this video, guys, para marami pong makakaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all.